Bukod sa tanawin, sagana din ang Bicolandia sa mga makasaysayang lugar. Nagpapatunay rito mga landmark na halos makalimutan na ng karamihan. Itong malaking bato kung saan makikita nyo yung palatandaan na dito nakatala yung kasaysayan, saan nagkokonekta yung Riles ng Manila at ng Bicol papunta doon sa may Legazpi. Grabe ang lalim! Ito yung binabanggit ko kanina habang nasa gitna tayo, halos durug-durug na yung tinatawag nilang trabisa na kung saan sumusuporta sa Riles ng tren dito sa tulay. Dito ko din natagpuan itong attraction sa liblib na bayan ng Libmanan na swak sa mga gustong mag-pilgrimage. Habang inaakyat natin ang may 100 mga hakbang patungo sa may 3 krus dun sa tuktok nitong Bulalakaw Hills, kapansin-pansin yung nakapalibot na lunti ang mga kapaligiran. Ngayong episode, samahan nyo muli akong libutin itong probinsya ng Camarines Sur. Good morning mga kapo, welcome sa ating panibagong motorcycle adventure. At ngayong episode ay babiyahe tayo sa probinsya ng Camarines Sur at ating bibisitahin yung nakatagong tourist destination nila. Nung mga nakaraang episode ay ating nabisita yung Eastern Visayas kung saan ating nilibot yung probinsya ng Samar hanggang sa may probinsya ng Leyte. Ngayon naman mga kapo ay ipapasyal ko kayo sa isa sa mga nakatagong tourist destination dito sa mismong Camarines Sur. Dito tayo magsisimula sa mismong Atimonan, Quezon, kung saan makikita ninyo yung sikat na Old Zigzag Road or Bitukang Manok. Alamig ng bungad ng ating umaga dito sa mismong Bitukang Manok or sa mismong Atimonan, Quezon. Pagdadaanan natin muli itong mga matatarik na kurbadahan dito sa mismong tinatawag nilang Bitukang Manok. Ngayong episode ay solo po nating momotorin magmula dito sa may Atimonan, Quezon hanggang dun sa may Libmanan, Camarines Sur. So ito na yun mga kapo. Wow! Quezon National Forest Park, improved by President Ferdinand E. Marcos noong 1969. Wow! Tingnan natin to. Ganda ng dito. O ito na yung madalas sa pinagpipicturan ng mga karamihan. At sa tuwing nagagawi dito sa mismong Bitukang Manok. So nakago tayo dito. So hindi lang tayo makahinto dahil dito sa may bandang kanan natin ay may ginagawang construction, at dahil dadaanan lang natin itong Bitukang Manok, diretso na tayo sa ating destination. Mula sa Atimonan, Quezon ay magmomotor tayo ng mahigit 4 na oras hanggang marating natin ang bayan ng Libmanan sa Camarines Sur. Dito ay madaraanan natin ang napakagandang coastal area nila na tsak na mamamangha kayo. Palabas na tayo ng Atimonan, ayan o, pakanan, Bicol, Gumaca, tapos kaliwa yung town proper ng Atimonan. Dito makikita natin mga kapo yung coastal area na bubungad sa atin. Tingnan nyo to kung gaano kaganda yung pagputok ng araw dito sa mismong coastal area nila. Meron tayo laging nadadaanan kapag pumupunta tayo ng Bicol. So meron ditong nakalagay Bicol via bypass road. Tapos kapag dumiretso tayo, Gumaca town proper. Tara. Ayos tong binabaybay natin, no? First time kong dadaanan tong bypass road na to. Medyo malayo daw to kung pupunta kayo ng Bicol, pero dahil narito na tayo at curious ako sa kalsadang ito, tara daanan natin to. Halos wala kang nadaan dito at sementado na rin kahit papano. Maakyat lang tayo dito sa mismong bundok. Alamin pa natin kung ano pa yung masisilip natin doon sa may bandang unahan. May gas? Meron po. Magkano po isang bote, Nay?
Sige po, dalawa. So magpapagas muna tayo dito dahil hindi natin alam kung saan to. Wala na ho bang gas station doon, tay? Malayo po. Malayo na. May imbudo po kayo, nay? Sige po. Sakto. Sabi ko para sigurado lang po. So ito muna ang gagamitin natin. Magbubuti muna tayo. So ito muna. Ito muna ang gamitin natin. Ano po ito? 1 litro tong isang bote po. Para sigurado tayo. Tira-tira yung karsadang yan. Marami yung bang na-aksidente dyan? Dalawa na. Utay-utay lang, huwag kayong Tayo-tayo lang. Tapos dito ng isang araw, tumba yung ano ay, Ban? ano na, parang naglasag-lasag yung katawan niya eh. Lahat, wala namang pa, wala namang patay, kumbaga ay mga sugatan naman. Pag Paano yan ang bilis? Ay, Baka bago naninibago sa lugar. Kahit ako rin sabi ko bago po yung lugar. Pero nung matagal na, may nadali rin dyan, taga ano naman, Pampanga. Kaya ako dyan sa kabayo, tumakbo ako. Pag down ko nun sa kabayo, takbo ako. ano yun? Ito naipit oh. Motor din. Oo. Pero yung kasama nila na Eto po. yung isa lang. So itong lugar po pala, kailan lang po ba ito natapos? Mga 6 na taon na yan. 6 na taon na. Pero hindi na po kumbaga hanggang dulo, sementado na po. Oo, sinundado. Sementado na. Ano pa? Utay-utay. Okay. Ito po. Ayos yan. Para sigurado na ho. Ito pa ang bayad na 150. Thank you. Sige po tayo, salamat po. At least kahit pa paano, safe na. So tara, let's go na. At least safe na tayo, may gas tayo. Mahirap na maubusan sa mismong ganitong klaseng kalsada. Wala pa man din halos dumadaan at wala pa halos kabahayan dito sa kalsadang to. Tingnan nyo, gapang yung truck ko. Matarik tong dinadaanan natin at bulusong naman tayo pababa. Hindi man kita sa ating camera kung gaano katarik yung kalsada. Sa tuwing dadaanan nyo tong kalsada nito, kailangan nyo pong mag-ingat. Ito na naman, aangat na naman tayo. Gateway to Bicolandia. So patawid na tayo. So nandito na tayo. Kulang-kulang 100 kilometers pa bago natin marating yung bayan ng Libmanan dun sa may Camarines Sur. So dinaanan natin yung Gumaca, Lopez, Caluag hanggang sa narito na tayo mga kap. Meron ako ditong nakitang riles at tulay na kung saan gusto ko sanang tignan. Ito yun. Tignan natin. Ano kayang itsura nito? Meron daw ditong paahon. Tignan natin dito. Ang ganda kasi ng tulay na yun Hindi ko alam kung magkakasya tayo dito. Putol na. Ayun Ang galing. So meron tayo ditong nadaanan na medyo matagal-tagal ko nang hindi nasusubukan to. Nakita ko lang to sa may gilid ng kalsada at ito, umakyat lang tayo ng konti. Ayan, puwatin natin to. Magana ba?
Anong tawag nyo dito, Tay? Trolley. Trolley. So, saan to papunta tong ruta? Saan napunta yung mga nakikita kong may dala-dalang gulay? Minsan dyan sa Tagkawa, dyan sa unahan, barangay ng Kubaday-Kaday, bago bayan. Galing bayan, papuntang barangay Kubaday-Kaday, mga barangay na yan. Paano kapag may nakasalubong tayo? Nababa na lang, sir. Bababa tayo. Matagal nang walang dumadaang trend dito, Tay. Buhay ko ngayon dahil sa yung mga tren ngayon, biyaheng Bicol, Naga to Legazpi. So, binubuhay pala to. Itong mismong trolley na tinatawag nila dito sa may, anong bayan na to? Del Gallego, ay pinipilit buhayin dahil tingnan nyo mga kapo, dadaan tayo sa mismong, ito yung hanging bridge ng Del Gallego. Dumadaan tayo, grabe ang lalim. Ito yung binabanggit ko kanina, halos durug-durug na yung tinatawag nilang trabisa na kung saan sumusuporta sa release ng tren dito sa tulay. Pinasabog na to? Pero hindi naman nasira. Lumapat nga yun. Okay. Pero nung matagal na? Hindi naman ba nakakatakot dumaan dito tayo dahil sa kalumaan? Ay, hindi naman. Dahil sa ito'y bakal naman, matibay. Nadadaanan pa ito ng tren. Nadadaanan pa to ng tren? Nung isang araw, may mga tren dito nagdaan. Galing Pabicol at doon ang biyahe nila. Pero itong Gumaka to Del Gallego, binubuhay ito ngayon. So, ibig sabihin itong dinadaanan natin ngayon, Tay, may dumadaan pang tren. Oo, wala lang biyahe na yung talagang papasahiruan pa. Paano kapag galimbawang nandito tayo sa gitna tapos may tren? Paano yan? Wala naman. Nakaka-excite, nakakatuwa at syempre adventure dahil yung dinadaanan natin isa sa makasaysayan at lumang tulay na may riles dito sa may Del Gallego. Meron pala ditong marker kung saan, ayon kay tatay, dito daw. Dito nga nagsalubungan yung pan. So meron tayo ditong natuklasan dahil na-curious nga lang ako dun sa may kalsada, nakita ko yung tulay na may release ng tren. Kaya napunta tayo dito sa mismong marker kung saan dito nagsalubungan yung mga release ng Manila at ng probinsya ng Bicol. Ayon sa mga lokal na ating napagtanungan itong mismong bato na ito, kung saan nakasulat at nakatala yung kasaysayan ng mismong Manila Railroad Company dito sa probinsya ng Bicolandia. May nakasulat, Manila Railroad Company, last rail connecting Manila with Legazpi were put in place on the nearby Kilbay Bridge on November 17, 1937. Test train run from Manila to Legazpi noong January 25, 1938 and the first southbound Bicol Express on January 31, 1938. New line officially inaugurated by His Excellency Manuel L. Quezon, President of the Philippines. Mapapansin nyo, itong malaking bato kung saan makikita nyo yung palatandaan saan nagkokonekta yung riles ng Manila at ng Bicol papunta doon sa may Legazpi. So napakalaking bato nito mga kapo. Ito na mismo yung tulay na binabanggit doon sa may bato kung saan naganap yung kasaysayan sa pagkakakonekta ng Manila at ng Bicol. Ito yung tinatawag nilang hanging bridge ng mga lokal dito o yung tinatawag nilang Kilbay Bridge. Gawa ito sa bakal, yung mismong dinadaanan ng riles, yung kahoy, medyo marupok na. May kalumaan na to dahil nabuo pa to at ginawa noong 1937. Ayon kay tatay, itong mismong kahoy
na pinapatungan ng riles dito sa may Kilbay Bridge, yari daw sa yakal. Sa pagkakawari ko, ito yung mga ganitong kahoy, matitibay. Babanggit ko na rin, nung unang pagdaan ko dito sa Kilbay Bridge, nakakangatog sa tuhod dahil nakikita ko yung ilalim ng tulay. Tapos napapansin ko agad yung mga, yung mga trabisa na medyo nagbabakbak na. Idagdag mo pa yung mga kinakalawang na riles at yung mga yung tulay. Kaya kahit papano, yun yung isa sa mga nagdadagdag thrill at adventure kapag dinaanan nyo tong Kilbay Bridge. Mula sa bayan ng Del Gallego ay pagpapatuloy na natin ang ating pagmumotor hanggang marating natin ang bayan ng Libmanan. Time check, 11 ng umaga na at narito na tayo sa mismong boundary ng Sipokot. Nag-refresh muna tayo saglit, tapos tuloy na ulit tayo. ...400 meters na lang, ikakaliwa na tayo kung saan papunta na tayo sa ating target location. Katapos ng halos ilang oras na biyahe, nagsimula tayo magmotor ng alas 3 ng madaling araw at 11 o'clock na ng umaga. Dito daw tayo kakaliwa. Ayan nakalagay Libmanan. Narito na tayo sa mismong bayan ng Libmanan at dito papasok ng bayan nila ay hahanapin natin muli kung saan nga ba yung direksyon papunta sa may Bulalakaw Hills. Hahanapin natin muli kung saan tayo dumaan dahil halos 3 taon na rin yung nakalipas mula nung pinuntahan ko to. Hindi ko na matandaan kung saan mismo tayo dumaan kaya magtatanong-tanong tayo kung saan natin mahahanap yung Bulalakaw Hills. So tara, let's go. Ito na yung marker ng Libmanan, 1993. Ganda. Napakasimple lang Saan kaya tayo magtatanong kung nasaan yung Bulalakaw Hills? Hindi ko na matandaan kung saan yung banda. Dito tayo sa may unahan. Tingnan nyo yung tulay nila Tingnan nyo yung tulay nila dito. Wow, ang ganda. Ba yun? Libmanan proper. Hindi ko na matandaan yun. Dito, parang natatandaan ko dito yun Kaya, maray naga. Mapot lang. Saan maagi pa Bulalakaw Hills? Madiretso lang? Diretso lang? Sige. Sige, salamat. May kanto. Mataas yan. Okay. Salamat. Thank you. Mula nung pagkaliwa natin, dire-diretso lang tayo hanggang sa, nakita natin tong parang waiting shed sa dulo, tapos pinadiretso lang tayo. Dito sa gawing kanan natin, dito natin makikita yung mga statwa ng 12 apostles at nasa gitna si Mama Mary, karga-karga si Baby Jesus. Pagbungad pa lamang, makikita nyo na agad itong mga ribulto ng 12 apostoles. Tignan naman natin kung ano yung nandun sa unahan. Nakakatuwa dahil hindi ito yung ini-expect kong dadaanan dahil mula dun sa may waiting shed, pagpasok ko pa lang dapat off-road na. Talagang nakakatuwa at nakaka-proud yung naging improvement
sa mismong lugar na ito. Kuya, pabulalakaw dyan? Malayo pa? Malayo-layo pa. Kaya, hindi naman maputik? Ah, sige. Thank you. Ito na, nagsimula ng off-road. Grabe. Meron tayong nadaan ng matinding ahon doon kung saan matindi yung lubak. At pasalamat na lang tayo dahil hindi umuulan ngayon at tuyo yung kalsada. Dahil kung sakali mga kapo na medyo umulan dito sa mismong lugar na to, medyo terrible ang sasapitin natin. So ano pang hinihintay natin, pagdaanan na natin yung mga natitirang off-road papunta doon. So let's go. Bago pala tayo magsimula dahil off-road tong dadaanan natin, so inactivate ko muna yung off-road ng mismong KTN 790 Adventure na ginagamit natin. Pinatay din natin ang ating ABS, pati yung motorcycle traction control para maganda-ganda yung laban natin kung sakaling mahirapan tayo sa ahon at mga lubak. Ito na, nakakita ko na yung matinding ahon, no? Grabe to. Oh, uy. Alright, ayos. Nararamdaman ko na dumudulas-dulas yung gulong natin. Woo! Off-road, oh. Oh, manggaling. Lumalaban yung motor natin kahit madudulas na sana tayo. Ito. Grabe to. Pagkatapos naman ng ahon na yan, mabuhangin at mabato naman. Ito na po. Dito tayo. Grabe to. Dito, saan ba tayo? Alright, dito. Ay, putik yan. Hindi. Mukhang atrasado tayo dyan. Atrasado tayo dyan. Mukhang malalim yan. Wala akong nakikitang dumadaan. Balik tayo dahil sa pagkakabasa ko ng tubig na yan at ng lupa, lulubog tayo. Dito pa lamang sa pinag-u-turn natin. Ayun, oh. Putik yan. Dito tayo. Meron ditong alternative route. Meron ditong alternative na daanan. At sana hindi tayo mabuwal. Ito, oh. Grabe to. Wow. 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 Kasyang-kasya lang yung motor natin, oh. Oh, mapakalupit na wala to. Ito na, pababa na tayo. Yan. Yun lang. Yari. Kasya pa ba tayo? Yan. Yun. Lusot. Alright. Ito tayo. Grabe yun, ha. Ito, bato naman. Ito naman. So ito na, nakikita ko na. Malapit na tayo sa Bulalakaw Hills. Ito na, oh. Oh, grabe. Alright. Dito na tayo.
Boom! Pakalupit oh. Ay, grabe, sa haba-haba ng biniyahin natin mula Parañaque hanggang dito sa Libmanan, Camarines Sur. Narating na natin mga kapo itong 3 cruise dito sa Bulalakaw Hills. Bago pala tayo magsimula, kailangan natin bumalik at magpaalam sa mga caretaker ng lugar upang humingi na pahintulot para makapagpalipad tayo ng drone. Kaya sumakay na tayo ng habal-habal para mas mabilis at hindi na tayo mahirapan. Angkas tayo ngayon at maglalag muna tayo. So, kailangan natin sumunod bago tayo makapagpalipad ng drone dito. Kuya, pagka dumaan ako dyan, yung dyan sa mismong baba, lubog ako dyan. Yan, yan. Yun nga eh. Dito ako dumaan. So, sakto pala yung decision ko. Yun nga lang dahil malaki yung motor natin. Kaya medyo nang hinayang ako kung babalik ako. Buti na lang talagang dito si Kuya dyan. Parang maning-mani lang sa kanya yung ano. Pero ino. Ilan sisi to kuya? Ah, pakalupit. So pagkalipas ng 3 taon mula nung nabisita ko ito nung taong 2020, panahon ng pandemya, nakabalik na ulit tayo dito sa Bulalakaw Hills. Natutuwa ako dahil ganun pa rin yung itsura at pakiramdam ng mismong Bulalakaw na ito. At aakyatin muli natin ito dahil nung nakaraang pagpunta natin dito masama yung panahon at hindi tayo nagkaroon ng chance sa magpalipad ng drone. Pero dahil ngayon at pinagbigyan na magkaroon ng napakagandang panahon, susulitin na natin ito. It's just another story to tell. Dito pa lamang sa mismong paanan kung saan tayo magsisimulang umakyat hanggang dun sa may tuktok kung saan makikita natin yung 3 cruise. Meron ditong nakalagay na initial na MWM na kung saan ang ibig sabihin nito ay Marian World Vision. Itong mismong Bulalakaw Hill, pati yung 12 apostles na nakita natin dun sa may unahan at yung ginagawang mga beads of rosary, wala pong bayad. Open po ito sa lahat. It's just another story she tells. Have you ever felt you're missing the dream? Bago ninyo marating itong kinalalagyan natin, pagdadaanan ninyo yung mga matitinding off-road natin. Mag-iingat lamang kayo dahil kung magmomotor kayo papunta dito, malambot at madulas yung putik na meron sila. Pakyatin na natin itong tuktok ng Bulalakaw Hills. Habang inaakyat natin ang mahigit 100 mga hakbang patungo sa may 3 cruise dun sa tuktok nitong Bulalakaw Hill, kapansin-pansin yung nakapalibot, nalunti ang mga kapaligiran. Napakaganda talaga dito mga kapo, kaya hindi ako nagsisisi na bumalik ako pagkatapos ng halos 3 taon. Kahit tirik na tirik yung araw dito sa kinatatayuan natin, binabaliwala ko na lang dahil napakaganda ng tanawin dito. At lahat na nakikita ko dito, kulay berde. Grabe yung kapaligiran dito. Ay, grabe. Napakaganda. Wow. Ang ganda mga kapo. Ito ay isa sa mga talagang ipinagmamalaki ng bayan ng Libmanan. Ito yung isa sa mga talagang ipinagmamalaki dito sa bayan ng Libmanan.
dito sa probinsya ng Camarines Sur. Bumiyahe pa tayo mula Parañaque at ito yung bumungad sa atin. Nakakawala ng pagod. Halos magdo 12 oras na tayong bumabiyahe, pero kita nyo naman yung dinatnan nating paraiso dito sa Libmanan. Ang ganda mga kapo, worth it yung pagbabalik ko pagkatapos ng 3 taon. O kung nakikita ninyo, yung mga puting mga bilog-bilog na yan, representante ng Dambuhalang Rosary na itatayo dito katabi ng mismong Bulalakaw Hills. Magkakaroon daw ng malaking krus bilang palatandaan na rosary nandun sa may unahan. At mula dito sa tuktok ng Bulalakaw Hills, nais kong iparating sa inyo mga kapo na napakaganda ng Pilipinas at isa lamang ang bayan ng Libmanan dito sa probinsya ng Camarines Sur sa mga dapat nyong makita ng personal at sa pamamagitan ng ating pagmamotorsiklo. Susubukan nating libutin at ikutin yung mga nakatagong tourist destination dahil Pilipinas muna bago ibang bansa.